Sa video na ito, mag-ride tayo papunta sa Calatagan, Batangas kung saan nasaksihan ko ang napakagandang sunset. Look how beautiful this is. Pag-uusapan rin natin ang mga bagay na nakatulong sa akin sa pagnegosyo na dapat niyong malaman. Paano ko nga ba na-afford or nakaya bumili ng gantong mga motorsiklo? Pupuntahan rin natin dito ang isang tourist destination na parang isang small town sa gitna ng dagat kung saan pwede kayo magrenta ng sarili niyong floating cottage or sumubok ng iba't ibang water activities. At dito lang din ako nakakita ng tindahan sa bangka at nagbebenta isang aso. Daanan ko rin dito ang highway na tila hindi naiinitan dahil sa mga naglalakihang mga puno sa tabi nito. Look how beautiful it is here, guys. Ang ganda ng mga puno nila. Kaya tara na, angkas na at simulan natin ang masayang adventure na ito. Sa ride pa lang na to, pwede na akong umuwi, oh. Alright guys, andito pa ako ngayon sa Muntinlupa. So papunta tayo sa Batangas ngayon para pumunta sa aming family outing for this weekend. Ngayon gagamitin ko itong ating big bike at pag-uusapan rin natin sa video na ito paano ko nga ba na-afford or nakaya bumili ng gantong mga motorsiklo. Kasi madaming tatanong doon sa video natin last time sa TikTok kung ano daw yung work ko, ano daw ba yung business ko, paano ko na-afford to na dati kahit NMAX di ko ma-afford. So pag-uusapan rin natin yan. Kaya tara na! Alright guys, andito tayo sa SLEX. Ang daming sasakyan. Kakatapos lang kasi ng very long weekend. Uuwian na sa probinsya or balik na sa Metro Manila. Kaya kung mapapansin nyo, napakadaming sasakyan dito ngayon. And guys, oh, ganda dito. Dito na ako naka-exit, di na ako nakapag-Calax eh. Nakalagpas pala ako, kakasalita kanina. Woohoo! What a beautiful afternoon! Woohoo! Traffic still yata guys ha. Traffic! Woo! Init. Grabe guys, oh, haba ng pila, papasok ng Calax, pabalik ng Metro Manila. Uwian na yung mga nagbakasyon. Andun sila mama. Tipid sa traffic. Napagas tayo dito guys. Mura gas dito eh. Ang gas dito ay nasa magkano yan? 58 lang din pala. So 58 pesos per liter dito sa Metro Manila guys. Kulang 70 pesos. So malaking tipid din. Okay. Full tank kuya. Itong 95. Alright, nakapag-gas up na tayo. Tuloy natin ang ride going to Calatagan, Batangas. Doon yung destination natin for today's ride guys. Kasama ko ang aking family. Andyan sila sa likod ko, nakasasakyan sila, so medyo traffic sila. Eto, maganda yung panahon, napakaganda ng hapon natin ngayon, kaya for sure it'll be a fun ride. Anyways, yun nga guys, pag-uusapan rin natin sa video na ito while nag-ride tayo going to Calatagan, yung paano ko nga ba narating tong gantong style. Kasi 3 to 4 years ago guys, kahit NMAX hindi ko afford, kahit installment pa. Kaya sa TikTok video ko, madami nagtanong, sir, ano po ba yung trabaho nyo? Yung anong ginawa nyo? Paano nyo nagawa yun? After a few years, na-afford nyo na yung mga hindi nyo na-afford before. Unang-una, find what you love. Yan, isa sa pinaka-importante guys na minsan hindi na-realize ng karamihan sa ating mga Pilipino. Sabi nga ni Steve Jobs guys, hanapin mo yung gusto mong gawin. At kung hindi mo pa nahanap ito, keep looking, do not settle. Diba? Ganun siya ka-importante. Sabi ng isang very successful man. Kasi guys, kapag gusto mo yung ginagawa mo, malaki din yung tendency na mag-excel ka dito. Papatrabaho man yan or negosyo. Kung hindi pa nahanap yung gusto mong gawin, okay lang yan. Pero wag ka magsisettle sa ibang bagay. Keep looking. At hindi ngayon, kung kailan yung opportunity na meron ka makapaghanap o mahanap yung gusto mo. Sarap ng walang traffic.
Kasi guys, sa case ko naman, yung negosyo ko guys is nanggaling sa aking hobby. Dati kasi mahilig ako sa photography, filmmaking, yan, hobby ko yan dati guys. So sobrang interest ko sa hobby na yun, madami akong natutunan, lalo na pagdating sa mga camera gears. Kahit yung mga presyo guys, alam ko kung ano mga presyo ng mga Sony, Canon, Nikon camera. Natutunan ko yun. To the point na natutunan kong mag-buy and sell ng camera gears. So doon nagsimula guys yung pinakauna kong negosyo. Traffic is real. Oh, ganda guys. Look at that. Napakagandang panahon. Pangalawa is hindi ako natakot magsimula ng maliit. Sa mga bagay-bagay, wag kang matatakot na magsimula sa maliit. Usually kasi sa mga Pilipino, hindi sila makasimula magnegosyo dahil walang kapital. Well, that's true guys. Mahirap magsimula ng business. Pero wag kang matatakot na magsimula sa maliit. Ako nun guys, simula pa lang ako sa pagbibenta ng mga camera. Nagsasabay ko lang siya sa trabaho ko nun as a programmer. So dati guys, programmer ako. So simula lang din ako as an employee. Sumasahod lang ako nun guys, 20,000 a month. Saktong-sakto lang yun, kahit NMAX, di ko talaga ma-afford. Lalo na siguro ngayon, 20,000, maliit na lang. Dahil sa grabe ang inflation. So yun guys, pakutib-kutib lang kumbaga. Pwede mong simulan na isabay lang sa trabaho mo. Tulad nung ginawa ko noong mga panahon na yun guys, trabaho ako 9 AM to 6 PM. Tapos after nun, pupunta pa ako, magkukommute ako, makipagsiksikan ako, rush hour. Pero pagsiksikan ako sa mga jeep, sa LRT, sa MRT. Punta ako ng Gateway Cubao, Mega Mall, SM North, yung mga ganun. Kasi kailangan mo makipag-beat up doon sa mga buyer or doon sa bibilang mo ng camera pang stock mo. So sa ganun lang nagsimula guys yung negosyo ko. Nag-stock lang ako ng mga camera at lens nun, 3, 4 na unit, ganyan lang, maliit lang guys. Tapos along the way, yung mga kinikita ko na pakunti-kunti, binabalik ko talaga sa negosyo. Hindi ko siya nilalabas agad. So pag nakabenta ako at tumubo, papaligis guys sa negosyo hanggang lumaki, hanggang umabot sa 10 yung stock ko, umabot sa 15 units, sa 20, at mas yun na, nagtuloy-tuloy nang lumaki. So ganun lang guys, wag kayong matatakot na magsimula sa maliit. Basta pag nahanap nyo na yung gusto nyong gawin, mga patrabaho o negosyo, may kapital man o may konti kayong alam, simulan nyo guys. Yun ang pinaka-importante, simulan nyo. Dahil karamihan sa mga negosyo usually dyan lang talaga nagsisimula, sa maliit. Grabe guys, kasi itong ride na to, sakto umalis ako ng bahay mga alas 3 wala na yung init. Sana hanggang bukas ganito yung panahon, maganda. For ilang years din, I think more than a year din, pinagsasabay ko yung trabaho sa negosyo, yung small business kong yun. Tapos guys, nung nag-pandemic, parang doon pa ako nagsimula mag-boom ng mas malaki. Kasi naka-anchor online yung negosyo ko. Gabi na, makakarating ng Karatagan. Di pa na napuntang Karatagan guys This will be the first time. Doon din guys, papakita ko rin sa inyo yung pupuntahan namin. Tinatawag nilang Little Boracay daw kasi mala Boracay. Tingnan natin kung mag-live up pa talaga sa pangalan yung place na yon. Nasugbu, Batangas na to guys. Huminto kasi ako dun guys para mag-picture. Napakaganda ng sunset. Sulit na sulit. So ayun guys, sinabi ko na sa inyo, na-share ko sa inyo ano ba yung business, ano ba yung work ko, at ano yung ginawa ko para ma-establish yun or magawa yun. So isa ka sa mga nangangarap din na makabili ng pangarap ng mga motorsiklo, just keep going guys. And sana may useful kayong nakuha sa mga pinagsasabi ko. At least sana may napulot man lang kayo doon. Kasi guys, yung mga bagay na nag-workout for me, possible na mag-workout sa inyo yun, possible na hindi. Sobrang nare-relax ako kapag ganito yung sky, tapos nagra-ride ako. So good. So kaya merong masarap na lumihan dito guys, no? Anong bayan na kaya to? Hindi ko alam kung anong bayan to
Ang cute, ang sweet to. Si tatay, si nanay nasa owner type jeep. Ang cute nilang tingnan. Wow, what a cutie. Relax. Alright, magla-left daw tayo dito. Bomba daw. Ooh, look at those clouds, guys. Mga rider dito wala na mga helmet eh. Alam mo, nasa probinsya ka na pag wala na mga helmet yung mga nagmomotor. Grabe, guys. Sa ride pa lang na to pwede na akong umuwi, oh. The sky and everything, napaka solid. Welcome to Lian, Batangas. Okay, at least may idea na ako nasan ako. Ambulance, tabi. Yan, ganyan dapat tatabi pag may ambulansya. Look at that, guys. Grabe. Palayan, tapos orange yung sky. Ah, what a beauty. Woohoo! Grabe. Grabe, guys. Napakasarap puminto. Dito. Oh, shish. Grabe, guys. Napakaganda. Take tayo ng pictures dito. Happy, guys. Look how beautiful this is. Sana kita din sa GoPro yung ganda niya. Grabe, napahinto ka talaga. Papakita ko sa inyo mamaya itong tunuloyan namin dito. Dito ba? Kayo po ba may-ari nito? Ganda po ah. Nagstay kami sa simple at napakalinis na transient house. Meron ding free-to-use kitchen dito kung saan nagluto si mama ng aming baon na gabihan. O diba, malaking tipid din yan. Di na namin kailangan bumili pa ng pagkain. At habang naghihintay ako maluto ang aming gabihan, magtitimpla muna ako ng kape habang nagpapahinga. Gustong gusto ko to, yung ihigop ng napakainit na kape pagkatapos ng napakagandang ride. Meron din ditong napaka-cute na swimming pool. Kaya naman pagkatapos namin kumain, diretso na kaming nag-night swimming. Oh, yun guys, good morning. So papansin nyo, nasa motor na ulit tayo ngayon kasi papunta na tayo dun sa Little Boracay na tinatawag nila. Dinala ko na tong motor. Tapos kung makita nyo, naka-shorts lang ako kasi akala namin pwede kaming mag-iwan ng gamit doon. Yung pala, kailangan doon namin mag-check out kasi hanggang 12 lang pala kami doon.
So napilitan kami dalhin lahat ng gamit namin papunta dun sa island hopping. After namin dun sa Little Boracay, diretso na tong balik ng Metro Manila. But look at this guys, it was a very wonderful morning. Maganda pa rin ang panahon. I love this. Problema ko lang guys, hindi ko nadala yung drone ko. Sa dami yung pwedeng maiwan yung drone pa. Ganda dito guys, oh, tingnan nyo yan. Woohoo! Nakaka-relax mag-ride dito. Sana hindi nila nagkalan yung mga puno na yan, na parang naging shade sila dito sa highway nila. Napakaganda. Woo! Napaka-fresh ko guys ng hangin. Look how beautiful it is here guys. Ganda ng mga puno nila. Sinesemento mo pala guys yung papasok dito. So you can see oh, talagang pastulan ng mga kambing to ngayon. Okay, dagat na. At dito na magsisimula ang ating adventure sa isang floating cottage. Kaya kung makikita nyo yung dalawa naming aso dito, excited na. Kaya ito, tinatali na ng aming guide at bangkero yung balsa. Kasi hihilahin tayo papunta sa sinasabi nilang Little Boracay. Pagdating namin doon, para kami pumasok sa isang maliit na town sa dagat. Maraming mga vendors na naglalako ng kanilang mga paninda. Makikita mo rin dito yung mga kasabay mong turista na nag-i-enjoy. Madami din dito nag-o-offer ng mga water activities na pwede mong subukan. At pagdating namin sa isla, dito na kami nagsimula mag-barbecue ng aming pananghalian. Habang naghihintay, bumili muna kami ng mga inumin dito kay Doggy. Kasama niya ang kanyang mama nagbebenta sa kanilang tindahan na bangka. At ito, susubukan na namin yung nirentahan namin na kayak. Hindi kami masyadong lumayo kasi sinabihan kami ng aming guide na meron pang mas magandang spot for kayaking. Okay guys, nilipat tayo dun sa kabilang side. Ito mas maganda mag-kayak. At habang kami nga ay tumatakbo pa, patuloy pa rin yung pagbabarbecue ni Papa sa labas. Malupet. At habang palalapit na kami sa bagong spot, nakikita namin yung malinaw na tubig kung saan kita mo rin yung mga starfish. Dali! 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 Huwag mo malapitan! Diba kahit hindi sila To summarize this Little Boracay trip in Calatagan, Batangas, huwag kayong mag-expect na malaburakay talaga ang sand at mga beaches dito. Dahil hindi. Ibang klaseng flavor ang ganda na ino-offer ng lugar na ito. Perfect ito kung gusto mo ng quick escape from the metro. Maganda ang mga kalsada na dadaanan, lalo na kung matimingan mo yung sunset. Marami din dito mga staycation places na kung saan mararamdaman mo yung sariwang hangin at ang province-like living. Kaya sobrang na-enjoy namin ang quick trip na ito.